Come ahead, Joy. It's my privilege to invite you to share my pulpit. Come on, come on. You're still handsome. You're still doing well. Thank you. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon po at muli from Isla, the island, Talim Island. Talagang maagang umalis po dahil kahapon kasi patuto kagad. Nung Friday po kasi may meeting kami, yung mga Talim Island Ministers Association, yung TIMA. Kasi po member po tayo nun at nagkaroon kami ng mga meeting ng seminar 2 days, Friday and Saturday. Kaya sabi ko, praise the Lord, at makakauwi ako after nung aming meeting nga kagabi po. Kaya madaling araw, umuwi po ako at yun nga dahil nga yung commitment ko sa Panginoon dito sa Green Hills. Kaya sabi ko nga sa mga kasamahan ko, doon ako sa Green Hills bukas. At tatawa sila. Sabi, blessing yun Yes, kapag kano talaga, maiba-iba naman tayo, mapunta tayo sa city. Yung mga sasakyan. Doon po kasi ganitong oras, puro bangka na makikita mo ang pinakaano doon. Kaya praise the Lord. At muli po, sa mahabang panahon din, muli po ako ay nandito para i-share po ang salita ng Diyos sa bawat isa. At nung tinext po ako, ang binigay sa akin text, ang verse na binigay po sa akin, Galatians 6:7. At dito po tayo tutusot sa ating team dito sa Galatians 6:7. Kaya kung meron po kayong mga dito babasahin na po natin. Ang sabi po dito, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Sa Tagalog po, ang sabi rito, huwag ninyong dinlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang nihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Purihin po ang pagkakabasa ng talatang ito. Tayo po minsan pang manalangin. O Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, sa opportunity again, O Lord, na kami magkasama-sama sa iglesia ito, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa bawat isa. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, sa talatang ito na aming pag-aaralan, Panginoon. Nawa, every single message na ibibigay mo sa aming Panginoon, ito po ay tumimo sa aming puso't kaisipan at patuloy namin magamit bilang mga anak mo. Itago niyo po ako, ang inyong lingkod, sa inyong likuran at makita nawa ang iyong kalwalatian sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito pong text na ito, Galatians 6:7, is often called as the law of the harvest. Amen? At ang law na po ito ng ating Panginoon is immutable, unchangeable, sabi nga po. Hindi ito nababago. Since na isulat po ito sa banal na kasulatan, talagang andito na ito at hindi na kailanman ito po ay mababago. Ito'y may apply natin physically and spiritually sa ating mga buhay. Sabi nga po kanina ni Pastor, pagka nagplant ka ng guavas o santol, hindi ito magpo-produce, hindi ito sabi nga po, we don't expect na ibang prutas din ang dito. Kung bayabas, hindi pwede maging santol ito. Amen? Bayabas din. Kaya, sabi nga po, the law of the harvest is also called the law of sowing and reaping. Amen? Kaya, we can reap people off and expect blessing. Ibig sabihin, hindi tayo mag-expect ng blessing kapag tayo loloko ng ibang tao. Amen? Hindi tayo makaka-expect tayo igagalang ng ating mga anak kung ini-ignore natin sila. Hindi rin tayo, sabi nga po, hindi rin tayo makakakita ng respeto o makikita natin yung mga naghahanap tayo ng moral sa isang tao kung hindi natin ito natuturuan. Halimbawa sa ating mga kamag-anakan. Yung nga pong aming pinag-aralan doon na seminar is about nakasentrate pagiging righteousness ang isang tao.
Sabi nga nung naglilid sa amin doon, kinakailangan talaga mapakita natin bilang anak ng Diyos ang pagiging righteous natin sa harap. Dahil ang ating dadalhin ay ating Panginoon si Kristo. Kasi nga po, ang aming pinaganoon doon yung NACPIL, about a National Auxiliary Chaplain. Na ito po ay mga papasok itong mga, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat itong pangkat na ito, from government, under government, ano po ito, na program, na ang mga pastor ang pinili. Biro po, sa dinami namin ng mga, dito, churches, may Iglesia ni Cristo, Catholic, iba pa, biro nyo ang mga pastor, ang mga pinili, para mag-guide, magbigay ng moral values dito sa mga ating mga empleyado sa gobyerno. At ito po'y lumalakad na. Ito ay ni President Ramos noon pa. Pero ngayon lang na-implement ng gusto. Amen? Kaya nga sabi nung sayang to eh. Kasi ito nagawa na itong batas na ito, pero walang kumikilos. Kaya ngayon unti-unti. Ang number 1 dito yung recovery program doon sa ating gobyerno. Kaya sabi ko, ito yung maganda talaga. Na kinakailangan itong mga pastor, ibang mga workers, even they are not pastor, are welcome doon sa gawain ito para ma-develop sa pamagitan natin makapagtanim tayo sa mga kapatid natin nandiyan sa gobyerno. Number 1 talaga, maraming mga problema sa ating gobyerno. But then pagka naitanim natin yung righteousness, sabi nga, even, dahil talaga ipakikita mo yung pagiging tunay mong anak ng Diyos dito. Even yung maliliit na bagay, ipakita mong tama, yun ang pagpupulot ng basura, talaga ipakikita mo, maging sa iyong pagsasalita, everything, para sa ganun, makapagtanim ka doon sa mga tao at sundan ka rin. Ito po yung pinaka-main topic po ng gawain na ito. Kaya nga po, sabi ko nga parang, ito nga, kaya nga sabi ko, kinakailangan talaga, araw-araw, nagtatanim tayo. Araw-araw po, ay dapat nagtatanim tayo. Kaya dito sa ating pag-aaralan po, sabi, hindi natin malilinglang ang ating sarili. Sabi nga, ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang ihasik ng tao, yan din ang kanyang aanihin. How can we apply or experience this, sabi nga po dito, itong ating the law of the harvest. Paano natin may apply ito sa ating buhay? Unang-una po, through sowing the Word of God. Amen? Through sowing the Word of God. Amen. In sowing the Word of God, sabi nga po doon, sowing the Word of God will produce the kingdom of God. Ang sabi po dito sa Luke chapter 8 verse 11, this is the meaning of the parable. The seed is the Word of God. Ang binhi, doon po sa parable nito, dito sa chapter 8, verse 11 hanggang 15, ay yung Word of God. Kung ating pong uunawain itong Lucas chapter 8, verse 11 and 15, dito po, ito'y pamilyar na sa atin. Isang magsasaka na nagasik ng kanyang binhi. At ito ay may nahulog doon sa daan. Amen? May nahulog doon sa daan, sandaling panahon lang, kinuha ng ibon. Na ibig sabihin, dito sa chapter 8, 11, dito sa Lucas chapter 8, verse 11 to 15, sabi dito, ito ang kumuha dito yung diablo, yung kaaway. Kaya sandaling panahon na ilagay sa puso yung salita ng Diyos, nawala na. Ngayon may nahulog doon sa batuhan. Sa sandaling panahon din, dahil wala nang makuhang bitamina, itong ugat, dahil batuhan, nawala din. Sa buhay naman ng tao, yung salita ng Diyos, tumimo nga sandali lang, subalit nawala na rin, namatay na rin. Ganon din yung nahulog dito sa dawagan. Amen? Nahulog, lumago nga, pero sumandali rin sapagkat natalo siya nung dawagan o yung damo. Na ibig sabihin, sa paglago niya, natalo siya ng sanlibutan, nakuha. Subalit yung nahulog sa mabuting lupa, ano po ang nangyari sabi? Ang mga nahasik na may sa matabang lupa
ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Amen? Yung butil na ito ay namunga at talagang tinaga. Itong salita ng Diyos, tinaga nila, talagang gumawa sila lahat ng kapamarangan para mamunga. Sabi nga po sa Matthew 13, ito'y namunga ng tig-100, 60, hanggang 30. Amen? Ay, ibig sabihin talaga, ang Word of God, kapag tumimo sa puso natin, dapat paghariin natin ng gusto yung kaharian niya dito sa ating buhay. Ano ibig sabihin? Ang salita ng ating Panginoon sa Kristo, ang salita ng Diyos ay dapat maghari. Siya mangunguna dito sa ating buhay. Si Apostle po, makikita po natin ang kanyang background. Siya ay isang tao na galit dito sa mga Kristiyano. Kaya nga yung panong siya ay nanunungkulan bilang isang Pariseo at talagang malaki ang kanyang katungkulan sa mga Hudyo, isa sa sacerdote at marami siyang mga pinanghawakan pa kaya malakas siya. Kaya ang kanyang ginawa nung malaman niyang may mga Kristiyano sa Damascus, sabi niya, nagyaya siya, humingi siya ng pahintul sa high priest and siya'y nagpunta sa Damasco. But then habang siya'y naglalakbay, ano ang ginawa? Narinig niya yung first encounter niya sa Panginoon. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino po kayo? Ako si Jesus ang pinag-uusig mo. At dito nga, umaksak siya at nang siya'y tumingala, nabulag siya. Pero siya'y nagpatuloy pa rin, patungo sa Damasco at doon kinausap ng ating Panginoon si Ananias. At si Ananias sabi, batungan mo siya ng kamay, tatakot po ako dahil isang galit na galit po yung sa mga... Hindi. Patungan mo siya ng kamay at nakakita si Apostle Pablo. At doon, ng first encounter sa ating Panginoon sa Kristo, naghari sa kanya ang salita ng Diyos, pinangaral niya ito. At talagang, sabi nga, marami ang nakakilala sa pamamagitan ni Apostle Paul. Amen? Ngayon sa ating buhay din po, bilang mga Kristiyano, even Christian, ngayon po, meron silang andito po yung salita ng Diyos, pero andun pa rin, hindi makapaghari sa kanilang buhay. Hindi makapag-flow ang kaharian ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Nananatili silang andyan. Hindi sila kumikilos. Naniniwala ko, every Christian na nakakilala sa Panginoon, we have to walk forward. Yun ano naman sabi ng Panginoon Ang ano niya ipahayag mo ang mabuting balita. Yun ang commission natin. Ipangaral ang salita ng Diyos. Huwag natin hayaan nandito lang sa ating mga buhay. We have to walk, to share the Word of God. Ito nga po, ako nga ay nagtataka. Ako'y dapat nasa Taytay lang. But then, sabi nga, napunta na ako saan ako nasusuot ngayong lugar. Habang tumatanda pa ako, lalong dumadami pa. Sabi ko nga dapat nasa isang lugar na lang ako. Minsan iniisip ko nga yung misis ko, paralyzed po siya dahil stroke victim po ang misis ko. Nasa bahay lang. But then binibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na talagang humayo sa saan. Hindi lang po sa isla. Iba sa Cardona, hala-hala, kaya nagtataka iba ko rin mga kaibigan na pastor. Hanggang hala-hala na pupunta ka. Ewan ko nga, sabi ko ganun. Pero malakas pa rin yung katawan ko. Kasi ito yung ating duty. Habang nandito ko sa lupa, siguro, habang kaya ko pang, bagamat kuminsan nga, kahapon nga yung aming nagtuturo sa amin, marami siyang tungkol sa mga herbal. At ako nasa tabi niya, habang nabibigay siya ng iba't ibang mga gamot na herbal sa mga diarrhea, marami. Palagyan, panayang bulong ko sa about rayuma. Rayuma. Sabi, meron, ito, binigay niya rin yun. Sabi nga, ayon sa pastor, nasa tabi na yung, ang inaano yung sa rayuma. Hindi ko may rayuma. Sa diarrhea, ako nilapitan ko yung pastor habang, pastor, sa rayuma naman. Nagsabigay din siya ng, sa rayuma. Yung mga first aid sa rayuma o yung mga herbal medicine sa rayuma. Sabi ko nga, ako'y nagtataga rin sa Panginoon. At ito yung ating tungkulin talaga Lumakad tayo, ipahayag. Huwag natin sabihin, bata pa ako, nasa middle age lang ako, o matanda na tayo. But no, we have to walk. Pakita natin, makita yung pagkahari ng Diyos dito sa ating mga buhay. Yun nga, we must sow the Word of God. Sabi nga, sowing the Word of God will produce kingdom of God. Amen? Sa nga po, kingdom
God's kingdom is the harvest of the Word of God. Ang kaharian ng Diyos ay ani ng ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagiging, yun ang yun ang tinatanim natin para maghari sa atin ang kaharian ng Diyos. Amen? Yung pangalawa, sabi nga po itong, we can experience the law of the harvest through sowing the righteousness. Yung sowing the righteousness. In sowing the righteousness, will have a sure reward. Talagang po, katulad yung patotoo po dito ng ating kapatid, hindi natin sa kanyang ginawa, merong impact yan doon sa mga nakapagtanim po sa lugar na yon. Ako naniniwala sa lugar na yon, na paligid yung mga Catholic, na-amaze sila doon. Naniniwala ko meron doon nakakita na, wow, ganun pala yung relihiyon ni ate. Matindi. Biro mo sa isang iglap, nakita nila wala ng doktor, wala ng iba pang kinuhang mga kundi yun nandun lang medicine na ibinigay ng Panginoon doon. Pero iisipin mo lang yun, nandun lang, pero makita natin paano kumilos ang ating Panginoon sa Kristo. Yung instant healing, andoon, kumilos siya. Di ba nakaka-amaze yun? And I believe, yun ay merong naitanim sa lugar na yun. Even yung kanyang amo doon. Hindi na napadoktor to, yun lang ang ginawa. Anong ginawa nun? Nananalangin. At yun, yung mga ginawa niya yun dahil sa nakita sa ating pastor dito. How he pray. Ano yung talagang paano siya manalangin. Ayun din ang ginaya ng ating kapatid. At nakita natin. Why? Bakit niya nagawa? Sapagkat may nakikita dito. Yung fondasyon dito nakikita sa loob ng iglesia. Amen? Kaya kung ano yung tinatanim natin. Kaya sabi ko, araw-araw nagtatanim tayo. Kaya magiging aware tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Kinakailangan talagang laging naka-align sa Panginoon. Sapagkat kada punto ng ating buhay, paglabas mo pa lang dito, makikita na tayo. Kahit walang nakakita, pero alam ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Wala tayong maililihim sa Panginoon. Hantad-lantad ang ating buhay sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi natin maliling lang ang Panginoon sapagkat alam niya lahat ng ating ginagawa. Kung ano yung tinanim, yun ang iyong aanihin. Yun ang pagpupulot natin ng mga basura. Amen? May mga Kristiyano, minsan, pastor, inuhulog na lang gano'n eh. Opo. Pagka merong lugar na wala nga, basta tihulog na lang yung simpleng gano'n. Pero sa akin nga, minsan napupuno po yung, pagka bibili ko ng candy, nakupuno dyan kung ano may, siguro, kung ano yung mga latang nabibili ko, minsan nandiyan pa rin sa. Kaya pag uwi ko sa bahay, puro basura. Akala ng anak ko, kung ano yung mga dala ko, mga basura pala ito, mga napkin, na pinagkakainaw, nandun sa loob ng aking bag. Yung mga gandong kaprasong bagay, nakikita yan sa ating buhay as mga mananampalataya. Ang sabi dito sa Proverbs 11:18, evil people get rich for the moment, but the reward of the godly will last. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan. Ngunit ang gawang mabuti ay may biyayang taglay. Amen? Ang gumagawa ng mabuti ay may biyayang taglay. Yung mga ginagawa ng masama, sandali lang yan eh. In a moment lang. Tingnan niyo po, hindi ko naman po inaanoan dahil balitang-balita naman to. Si Napoles, amen? Sandaling lang, pero ngayon, pagka nakikita ko, kawawang-kawawa naman si Napoles. Sana may mag-share dito ng words of God. Sana may mag-share dito. Katulad ni Pacquiao. Nung araw, pagka lumalaban yung, pagka natapos na ganun siya, nag-cross na gano'n. Pagka ako nasa, Lord, I pray na merong malakas na yung impluwensya na maaring kay Pacquiao para mabago sa buong mundo. Nakikita yung pamamarang ginagawa niya. Pero kita niyo na ngayon, wala na sa kanya yung mga gano'n. Yun na lang kanyang ina. But then siya talagang andon. Bago lumaban, meron siyang prayer meeting, may Bible study, paglabas, ganun pa rin. Wala na yung dating paglabas kahit hirap na hirap, kumakanta, kasama yung mga natin dito, mga artista, di po ba? Nag-concert pa.
Pero ngayon makikita natin si Pacquiao, talagang malaki ang pagbabago. And I believe, someday gagamitin ng Panginoon si Pacquiao sa Christian community. Amen? Kaya yun po, yung pagiging righteous natin, kinakailangan makita sa atin. Ang taong gumagawa ng masama ay wala talagang pupuntahan na maganda. Ang taong patuloy na gumagawa ng kabutihan, biyaya ang kanyang tatanggapin. Ito ang buhay ng taong nabubuhay sa katwiran o kabutihan. Tulad siya ng isang magsasaka. Ang isang magsasaka, makikita natin, pagka siya'y nagtatanim, talagang pumipili siya. Hindi siya basta't kumukuha ng butil. Tinitignan ko talagang okay ang pinagkunan ng mga butil na ito. Hindi niya basta't kumukuha siya. Ay, tinatanong, dahil ako po minsan napunta na rin sa Isabela at naranasan ko rin ang magtanim. Napakahirap palang magtanim. Bakit ka mo po? Ilang linggo lang akong sumama doon sa pagtatanim. Ang paa ko, nagbiyak-biyak na. Sabi ko, ganito palang katindi ang mga nagtatanim sa buhok. Akala natin, okay lang, nakatapak silang ganon. Pero nung ako'y pumano, 1 linggo lang, talagang ang lalaki ng puwang ng aking talampakan dahil doon sa putik, lahat na. Nagkaroon ako ng mga sugat sa paa. Kaya pagka ako natutulog, nakamedyas po dahil masakit sa higaan. Pero makikita natin, bakit ganito itong mga magsasaka? Andun yung kanilang pagsisikay. Talagang nagpapakapagod sila. Ginagawa, ang pawis nila talagang tumutulo. Talagang ginagawa lahat ng paraan para maging maganda yung kanilang mga tanim. Sa ating buhay din po, meron tayo yung substance of righteousness in our life. Ano po ito? Yung tayo ay nag-strive tayo, kinakailangan makita sa atin, yung nag-strive tayo, yung nagsisikap, sabi nga po, yung working hard, yung patuloy na gumagawa, nagpapakapagod, gumagawa ng mabuti, enduring heartaches, o yung nakakaranas ng sakit ng damdamin. Kung minsan ito po, sa buhay ng isang Kristiyano, minsan ito yung ating mga naranasan sa ating buhay. Pagkapatuloy tayong gumagawa sa ating Panginoon at tumutulong din sa iba. Alam niyo po, nung araw, nung panahon po namin ni Pastor Lito, ako'y bago ring isa ako sa na-appoint din na pastor noon. Kami naman ay walang total na yung bang pumasok kami sa Bible school, talagang doon sa 4 corner lang ng New Life, andun kami. Talagang yung mga seminar, pag-aaral sa loob, yun lang. Yun ang aming nagagawa noon. Kaya nga, unang-unang ministry ko nga, sa choir, si Ate Dolor ang kumukumpas pa nun. Amen. At pagkatapos nga sa pagsusong leader, siya rin ang aking backup din ako. Doon kami, ikot-ikot lang doon sa loob ng iglesia. Hanggang magturo, okay na. Hanggang dumating yung punto talagang kailangan na sa isla, ako po ang pinadala. Pero dumating yung punto po, na miski si Pastor Lito, sabi, ano ba naman yung ibang mga pastor na yan? Pagka nagbi-meeting kami mga pastor, tatanungin kagad, saan ka nagtapos? Saan ka, ganun kagad? Kaya sabi ni Pastor, sige, nag-apply, nag-aral siya sa CBSFP. Tapos sabi, sige, Kuya Joey, pasok ka na rin. Pasok na rin po kami. At doon nagdire-diretso na. Kaya lang, umalis si Pastor Lito. Naiwanan na kami doon. Sabi ko, wala na magsusupply nung namin, yung tuition fee sa school dahil siya ang may inaano yung allowance namin doon Wala na, sabi ko, paano ba ito? Hindi ko naman masabi sa staff ng New Life na didiretso ko. But then talagang marunong ang ating Panginoon. Siya ang gumawa ng kapamaraanan. Dahil kung kukunin ko sa aking allowance, wala na, nag-aaral pa yung mga anak noon. They are high school, mayroong elementary, yun lang pamasahe, baon. Wala na yung aking allowance. But then talagang doon ko nakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pagka talagang sumandal tayo sa Kanya. Sabi ko, sandal talaga sa Panginoon. Alam nyo, merong nagbigay sa akin ng scholarship sa pag-aaral. Hanggang matapos ko po yung Bachelor in Theology. But then sabi ko, meron pa. Sabi ko, Panginoon, gusto ko ba mag-direct dahil ito ang gusto mo, na patuloy na mag-aral, magsaliksik sa iyong mga salita. Dahil nasa panahon na kung saan po kami nagpupunta, sabi ganon, marami kang na-encounter ng mga tao. Marami kang mga bagay na dapat may paliwanag, dapat hindi ka naka-stuck lang sa isang
sa isang bagay lang, kundi dapat maging malawak ka sa salita ng ating Panginoon. Kaya, anong ginawa ng Panginoon? Ako nag-enroll, malayo pa doon sa Baras. May sinabi doon, dahil ako member din po ng WNTC, nag-extension na ng mga gawa, no? Yung window training course doon po sa Baras. Ako po yung member din doon, at nakita ko yung church doon nagtayo ng nagkaroon sila, nag-open sila ng masteral. Sabi ko doon sa pastor, sige, papasok ako diyan. Dahil ako nakakuha ng masteral ko, ilang subject lang. O sige, isa ako sa managing. Alam niyo po, wala pang isang taon, kalahating taon pa lang ako hinugot ako para magturo naman doon sa bachelor. Di ba malaking yun? Malaking gift sa Panginoon. Kaya kung ano yung binabayad sa akin, binabayad ko sa master. Kaya nakatapos ako na walang kundi yung lang, yung pagsisikap lang. Yung nga po, dapat makita natin dito, yung pagiging righteous natin talagang dinidevelop ng ating Panginoon. Yun nga yung substance of righteousness dapat makita sa atin. Yung nag-strive tayo, talagang nag-work hard tayo. Bagamat ando yung mga heartaches, ay dapat natin kasama yan sa ating mga gawain bilang anak ng Diyos. Amen? Kaya nga po, tulad sinabi sa Galatians 6:8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Magtanim tayo ng kabutihan, tiyak na may gantimpalang tatamuin tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po dito before the reward, there must be a labor. You plant before you harvest. You sow in tears before you reap joy. Bago ang gantimpala, sabi po, ito yung mga quotation na kuha ko po, kailangan gumawa. Magtanim ka bago umani. Magtanim ka ng luha bago ka umani ng kagalakan. Tama po yun. Minsan di naman kagad yung sa ating sa ating mga Christian, wala yung swerte. Yung pagpapalang Panginoon. Kuminsan meron niyang tears bago natin makamit yung pagpapalang yan bibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan talagang mag-work hard. At pagka pagka nadaanan natin yan, yung joy ang ibibigay po sa atin ng Panginoon. Yung pangatlo, through sowing bountifully. Sowing bountifully. Through sowing bountifully, we will reap bountiful. Ang nagtanim ng marami ay mag-aani rin ng marami. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, but this day he which sows sparingly shall reap also sparingly, and he sow bountifully shall reap also bountifully. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Amen? Pagka tayo naghasik ng marami din tayong mga aanihin. Amen? Sa Proverbs chapter 22 verse 9, sabi dito, he that a bountiful eyes shall be blessed, for he give of his bread to others. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Amen? Tayo ng, sabi nga, bahaginan natin yung ang mahirap, at tiyak na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi kalugihan ang ibigay natin. Sabi nga po, yung ating time. Amen? Hindi kalugihan ang ibigay natin yung ating time sa Panginoon. Yung ating time, yung ating ability, kakayahan, o yung ating mga resources. Yung panahon, ating kakayahan, at yung ating mga tinatangkili. Sapagkat lahat ng ito ibabalik sa atin ng ating Panginoon. Mga resources natin. Yung iba natatakot ibigay yung iba nilang mga resources, lalo sa ating Panginoon. Sabi nga, yung time natin, ito lang pagpunta natin dito sa church. Yung time na ito na kung maraming humahatak sa atin. Lalo po dito, kinakailangan mag-travel ka pa. Marami diyang mga magagandang maradaanan natin.
Amen? Kaya yung iba dito, yung ibang mga, hindi ko naman po nila lahat, gusto nila dito sa city. Kasi pagkatapos, after 12 o'clock, andyan na sila, minsan nandun na rin sa, hindi ko naman po inaano yan, masarap, miski sa akin din, masarap, mainit panahon ngayon. Ako nga, kung minsan naghahanap din, pag ako umuwi, medyo maano pa yung aking lakad, pumapasok ako doon sa SM, at naupo lang ako doon dahil alam nyo na yung mga ganitong edad, ay natatakot doon sa heat stroke. Kaya ako laging may baong tubig, yung pineapple, at meron din akong gamot palagi. Dapat maging ready po tayo Yung mga gamot sa mga maintenance, meron kong tatapress, pagka nakaramdam ako ng ibang inom na ako niyan, inaano ko na sa bibig ko, para at least naka-ready tayo. Kasi, ibigay natin yung time natin sa yung ating ability. Yung mga ability yung pinagkaloob sa atin, paggamit natin yan sa ating Panginoon. And also, katulad ng sinabi ko, yung mga resources na ibinigay sa atin ng Panginoon ay dapat din nating ipagkaloob sa Kanya. Amen? Ito nga sa chapter 25. Chapter 25, verse 14 and 20. Ipaparaphrase ko na lang po ito. Meron nga po dito ang hari umalis. Amen? At sabi niya, iiwanan yung kanyang mga alipin, yung 3 alipin niya. Yung isa, binigyan niya ng 5,000. O ito, ako alis. Pangalaga mo itong 5,000. Yung pangalawa, ito yung 2,000. Yung pangatlo, ito yung 1,000. At kailangan ng mga ilang panahon, bumalik yung hari. At itong una, yung 5,000, isinulit. At meron pang, may tubo pa, 5,000. At yung pangalawa, yung 2,000, ganun din, may tubo. Subalit yung 1,000, wala. Sabi niya, tatakot po ako sa inyo dahil kung minsan, naghahasik kayo sa hindi nyo, hindi nyo ani, sabi niya gano'n. At maaaring natatakot siya dun sa kanyang, sa hari. Kaya ang kanyang ginawa, binaon niya yung binigay sa kanya. Ano sabi dito nung hari, nung dumating? Ano sabi sa kanya? Noong hari. Ang sabi nung hari, wicked and lazy servant. There he ordered, take the money from this servant and give it to the one with 10,000 pesos. Ibig sabihin, kinuha pa yung kanyang kinuha pa yung ibang ari niya at ibinigay doon sa merong 10,000. Dahil hindi siya, yung kanyang talent, hindi niya pinalago. Amen? Sa atin, kinakailangan kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Ang nakita ko po ditong, kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, palaguin po natin yan at makikita natin. Kung tayo meron talent sa pagkanta, ibigay natin yan sa Panginoon. Kung meron tayong talent na magbisita, bigay natin sa Panginoon. Kung meron tayong talent para tumugtog, ibigay natin yan sa Panginoon. At makikita natin yung balik na bibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Doon nga po. Ngayon, meron akong Bible study. Pinagkatiwalaan ako ng mag-asawa. Sila pa umatin sa CCF. Pagka sinabi ng CCF, malaking church po dito sa Metro Manila. At sabi niya, nung sila nagtayo ng tahian, naghanap kagad ng pastor na pwedeng mag-Bible study. Amen. At ako ang nakontak nila. Sabi ko, sige, willing akong mag-Bible study. Ngayon po, almost 6 months na. Alam niyo, nung magsimula ang Bible study, doon na nagsimula yung kanilang tahian, nag-start din in 1 week, nagturo na ako, dire-diretso na po yun. Wala akong nadinig doon sa may-ari na, oy, pastor, huwag ka munang pupunta, marami kaming tayo. Wala akong nadinig pong ganon. Kundi kada Bible study namin, every Thursday, andun na yung pagkain ng mga merienda ng mga mananahe. Hindi po mga unbeliever lahat ito. Para marami din kami, 15, katao po yun Sabi ko, parang church na rin to Sabi, unbeliever po yun. Pagka natapos yung andun din yung may-ari, tuwan-tuwa siya, nakangiti sa pag-Bible study. At pagkatapos, pinakakain pa yung kanyang mga tauhan. Kaya almost mga 2 hours na andun po ako. Pero nyo yun, yung kanyang trabaho ng naantala ng 2 oras. Kasi po yung Bible study, talagang pinipil ko 1 oras lang. Andun ang lahat. Lang kayo sa pagkain na yung merienda.
Pero ando siya, nakikita ko, natutuwa pa siya. Nagagal. Bakit? Kasi, ito yung ginasabi niya, ito yung tungkulin natin as a Christian eh. Meron sa mga resources, ang bahay nila nandiyan sa Gilmore. Doon sila merong patahian. Umuwi pa siya, yung asawa niya, Christian din, at isa sa mga staff ng CCF. At doon nga sabi niya, alam mo, Pastor, talagang salamat ako at naging asawa ko ito. Sa lahat ng bagay at tapat sa Panginoon. Ako nga, kita mo ko, kilala mo ko, talagang iba ugali ko. Pero ngayon, napapasunod ako ng gusto ng asawa ko. Sa nakikita ko sa kanya. Even sa aming pagta-tithe, sabing ganon. Alam mo, meron akong bigay na binibigay niya, nasa 70,000. Minsan, a month. Sabi niya, hindi ko na inaano yun. Dahil siya may alam nun eh. Kasi marami silang business. Sabi ko, 70,000. Oo, maliit pa nga yun eh. Sabi ko, iba dun, malalaki nga binibigay. Sabi ko, gano'n. Pero mo, sabi ko, sa church namin magbigay ng isang ganun. Napakalaki na, hindi po ba? Amen? Kaya ako blessed na blessed. Ay, hindi nabibless ako dahil sa love gift na binibigay sa akin. Hindi. Doon sa yung kanilang attitude. Yung kanilang attitude dito sa mga tao. Kaya pa sabi ko, naisip ko, kaya pala ganun, bumuhos ang pagpapala sa kanila ng Panginoon. Alam niyo yung asawa, meron ng mga negosyo, kinuha pang consultant ng Habitat. Maging consultant ka ng Habitat, yung ibang mga organization pa, mga consultant siya. Malaki-laki din ang mga binibigay sa kanya. Yun po ba, talagang bumubuhos yung blessing sa kanila. Kaya nga sabi ko, isang magandang patotoo din to sa buhay. Kaya yung kanilang mga tauhan, parang sila magkakapatid. Nagkakatawanan. Kahit kung minsan umaalis siya, minsan ba't wala si Ruth? Meron pong lakad eh. Hindi na ako nagtatanong, pero yung mga tauhan niya, naggagawaan doon. Wala yung pero nagkukwento. Ando sila, nagtatrabaho. Sige lang. Sabi niya nung may tiwala na ako sa aking mga tauhan. Bakit? Natitrain sila sa salita ng Diyos. And that is our duty talaga. Minsan magamit natin yung ating ability, our time, ating mga resources. At talagang andun, makikita mo yung blessing na binubuhos sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito sa itong quotation na nakuha ko po, sabi, it is like the seed put in the soil. The more one sow, the greater the harvest. Amen? Katulad ito ng binhi na nilagay, tinipon sa lupa, hanggat nagtatanim, mas marami ang aanihin. Habang nagtatanim, lalong marami ang aanihin. Ito totoo po, as a Christian, ito yung dapat ilagay natin sa ating puso. Pagka tayo nagtanim ng marami din tayong aanihin sa ating buhay. Not only in money, but also sa atin, karakter natin, everything na nandiyan sa atin, talagang ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, as a Christian, give bountifully to God and He will return it bountifully. Amen. Ang nagtanim at yun po mabibigay sa atin. Mas maraming ibibigay sa atin. In number 4, through sowing in spirit. Amen. Yung pagtatanim sa Espiritu. Ang sabi po nga dyan, sowing in the Spirit will reap everlasting life in the Spirit. No? Everlasting life in the Spirit. Ang nagtanim ng Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan sa Espiritu. Ang sabi dito sa verse 8, but those who live to please God or the Spirit will harvest everlasting life in the Spirit. Mabasa po natin yan sa Galatians 6:8. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, if we want to sow the Spirit, tayo magtatanim sa Espiritu, we must do, His work, yung kanyang trabaho, at gawin yung kanyang will. Do His will. Ang Holy Spirit, sabi nga po, the Spirit is the Holy Spirit. In Galatians 5:22, sabi nga po, Holy Spirit produces, ano po ang pinuproduce ng Holy Spirit? Love, joy, peace, patience,
kindness, goodness, faithfulness, godliness, and self-control. But if you sow to the flesh, you will reap corruption. Amen? If you sow, tayo nagtanim sa ating laman, sabi nga ang ating aanihin ay pagkasira. Sabi nga corruption. Pagka sinabi natin corruption, ruin or decay, mawasak o mabulok po. Amen? In 1 Corinthians 15:50, what I am saying, dear brothers and sister, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. These dying bodies cannot inherit what will last forever. Amen? Kasi malabo po dun eh. Will last forever. May kita na sa Galatians 5:19, yung pong hindi makakaila ang gawa ng laman. Sabi dito, hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkakampi-kampi, pagkagalit, panibugo, kasakiman, pagbabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at ibang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga bagay na ito. Amen? Yung mga bagay na yan, naggawa ng laman, talagang sabi po dito, will not inherit the kingdom of God. Amen? Kaya nga po, natutuwa ako sa isa kong kapatirang pastor, nakilala ko po, at tiga-Baras din, sa pastor doon. Nagkukwentuhan kami doon sa aming seminar. Sabi niya, ako'y makakilala sa Panginoon. Talagang lumakad na ako through His Spirit, sabi niya. Ako talagang, nung panahon yon, talagang, nasa akin ang lahat ng bisyo. Sapagkat nandun ako sa Sin City, sa Caloocan. Lahat ng bagay ay nasa akin. Kaya ako pinagsisisihan ko yung mga nagawa kong kasalanan, lalo na doon sa mga babaeng, ako naging daan para mabulusok sila sa kasalanan. Yun ang pinagsisisihan ko ng gusto. At ngayon nandito ako, lumalakad sa Panginoon, isinasagawa ko yung mga bagay na spiritual na. Kaya pagka naalala ko itong mga bagay nito, ako talagang ando yung pagsisisi ko sa Panginoon. Patuloy ako nagsisisi, sapagkat hindi ko alam kung nasaan itong mga taong inilagay ko sa lusak ng kasalanan. Amen? Pero ngayon, talagang lumalakad na ako ayon dun sa kaloobang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. As a Christian nga, sabi niya, patuloy na ako nagtatanim ng Espiritu sa aking buhay. At alam ko, aani ako ng mga bagay din na kaloob ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, the law of harvest is to reap more than you sow. Sow an act, sabi, and you reap a habit. Sow a habit, you will reap character. Sow a character, and you will reap destiny. Amen? Kaya kapag tayo nagtanim sa ating mga ginagawa natin, mga patuloy natin ginagawa, makapagde-develop tayo ng magandang habit. At pagka tayo patuloy na nagtatanim pa rin ng habit, yung character natin talagang maayos. And after that, destiny talaga, yung magandang buhay ay pagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya sabi nga po, always do your best. What you plant now, you will harvest later. Amen? Hindi rin mabasa po, no? Always do your best. What you plant now, you will harvest. Gawin mo ang the best. Sabi nga, the best para sa iyo now. Kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin sa darating na panahon. Kaya right now po, do our best. Katulad sinabi ko sa araw-araw pala, nang binigay sa akin yung talatang ito, doon ko na malawak pala ho. Napakalawak. Sa araw-araw pala, dapat ginagawa natin ito. Sa pagpalabas pa lang natin dito, magsimula na tayong magtanim. Hindi natin alam, katulad sinabi kanina kay sister, hindi natin alam yung nakapaligid doon. Balang araw, hindi mo yun, balang araw, mayroong mag-share doon. Ganun nga yung nakita ko noon. Ganun pala katindi ang Panginoong Jesus.
O sige, may nag-share, tumanggap sa Panginoon, at maaaring magamit din siya sa darating na panahon. Ganun po yun eh. Kaya wag nating, walang halaga yung ating ginagawa. Lahat ng bagay na ating ginagawa ay napakahalaga sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga po, to experience the law of harvest, kinakailangan, sow the word of God, and you will reap the kingdom of God, sow the righteousness, and we will have as your reward. Sow bountifully, you will reap bountifully, and sow the Spirit, and you will reap everlasting life in the Spirit. Amen. Purihin po ang Panginoon, and I believe sa ating buhay, as we step, paglabas natin dito, continue to, mag-sow na po tayo, sa ating maski sa jeep. Sabi ko nga dun sa mga mentor namin, kahit ba dito sa bangka, kinakailangan pa makita ang pagiging righteousness namin. Oo naman, sabi gano'n. Lahat, pagka kumakain tayo dyan, nakikita mo yung nagtatapon-tapon dyan. Kaya ang ginagawa ngayon, kinakap, kung saan may susuksok, o tinatago na. Kung ano yung mga, pagka merong binabati na. Kaya lahat pala, wala tayong may tatanggi. Lahat, dapat ay gagawin natin. Purihin po ang Panginoon, at magandang umaga po. Tayong lahat ay tumayo, at tayo ay mananalangin. Hallelujah. Father God, thank you Lord sa message na kaparating mo sa aking Panginoon. We believe, O God, na mga bagay kang inilagay sa aming puso, Panginoon. Nawa sa aming buhay, Panginoon, ay patuloy naming nasain sa aming buhay na makapagtanim, Panginoon. Para sa ganoon ay makapag-ani kami na maganda ayon sa iyong sinasabi sa iyong mga banal na kasulatan. Ang law na ito, Panginoon, niniwala kami forever, O God. At naniniwala kami, ang isang Kristiyano ay dapat maging open sa law na ito, Panginoon. Sapagkat ito, ikaw ang gumawa nito, Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat sapagkat patuloy mong inuhubog ang aming mga sarili. Kumisan na lumilipas ang panahon, Panginoon, akala namin okay lang na kami makakalakad sa iyo. Pero hindi namin alam na merong parang mga bagay na dapat na ituro pa sa amin, Panginoon, para magawa namin yung mga bagay na ukol sa iyo, Lord. Kaya maraming salamat sa umagang ito, na nawa sa pag-aaral na ito ay nakita namin yung katotohanan tungkol sa original law mo ito na Panginoon, yung law of the harvest, na kung saan para namin itong ma-experience ay kinakailangan patuloy kaming magtanim ng salita ng Diyos para maranasan namin, Panginoon, yung kingdom of God na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito ang iyong unang mensahe pinagkaloob sa aming Panginoon. Magsisi, talikdan ng kasalanan para pagharian kayo ng Diyos. Kaya din, Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa pamamagitan ng pagtatanim ng righteousness. We'll receive reward. Surely, there's a reward, Panginoon, ipagkakaloob mo sa amin. Kaya din, Panginoon, patuloy kaming magtanim ng marami para sa ganun, mas marami pa, Panginoon, ang aming aanihin. And we pray also, Lord, na patuloy kami magtanim sa Espiritu para sa ganun, patuloy namin maranasan yung everlasting life na nanggagaling sa iyo, Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay na napakadakila mo, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you. Palakpakan po natin.